Noong nakarang taon, mahigit sa 30% ng kabuang bilang ng mga krimen sa bansa ay pagnanakaw. Ayon sa Philippine National Police o PNP, ang isa sa mga modus operandi ng mga kawatan ay aakyat bahay. Ilang insidente, huli sa CCTV. Ito yung pumapasok sa linggo ng mga pulis na crimes against property. Ito yung, as the name implies, ito yung pag-akyat sa bahay ng isang pribadong bahay sa layunin na magnakaw, kumuha ng mga mahalagang gamit sa loob. Pero technically, pwede namang gamitin din yan sa pagpasok sa isang places of business tulad ng internet cafe o kaya mga restaurant, pag ito ay nagsasarado na. Meaning to say, ang akyat bahay, ito yung sekretong pagpasok. Ito yung tinatawag na akyat bahay kasi literally, aakyatin yung bahay mo na karaniwang nangyayari pag kasarapan ng tulog natin sa gabi. Although may mga cases ng akyat bahay sa umaga. Meaning to say, pag tayo'y malingat, pag tayo mahuling off guard sa ating tahanan, ito ay aakyatin o papasukin ng mga tinatawag natin mga magnanakaw na talagang bihasa sa ganitong klase ng gawain. Nangyari yan January 3, just this year, 2013. Mga around 2 o'clock, ako umalis ng bahay. Normally, nag-iiwan talaga ako ng tao dito sa bahay. Whether yung maid ko o kaya yung aking bayaw na bantay dito. So, yung araw na yan, hindi ko talaga naisip na iwanan sila. So, sinama ko sila talagang lahat. 4 minutes lang, pagkaalis ko, makikita na sa video na nag-aali-aligid na siya. Nagsimula siyang mag-doorbell, nagsimula siyang sumigaw ng tao po, siguro, kasi makikita mo sa action ng katawan para i-check na lang niya kung may tao sa bahay. At nung na-check niya na walang tao sa bahay, doon na siya nagsimulang umikot pa rito sa paligid. And then finally, nakakuha ng tiyempo nung umakyat na siya at 2:25 in the afternoon. May business kami dyan, malapit dito, yung Amazing Auto Shop. Nakatambay kami doon, nakapako, wala akong wallet. Sabi ko, kailangan ko munang bumalik sa bahay. Sabi ko sa pamilya ko. So bumalik ako. And then 5 minutes after that, yun na eksakto dumating ako. Na naabutan ko pa siya na nasa loob ng bakuran ko. Pagdating ko dito sa bahay, yun lang may tumalon na lalaki. Galing dito sa gilid ng bahay ko, papunta doon sa baba ng bakod. Dalawang isip na rin ako humabol ng todo kasi baka may kasama siya dito sa loob ng bahay na nung paglabas ko, siya naman pasok nila kasi nabuksan ko na yung main door So hindi na ako talaga humabol. Plus the fact na nung dumating ako, iniwan ko rin yung van ko na umaandar kasi nga kukunin ko lang talaga sana yung wallet ko Una, siyempre, chinek ko muna yung kapaligiran. Tinanong ko yung aking kasama dito sa bahay, may nawala ba? Kasi siya mas nakakaalam. Sa bakuran ko lang siya, pero wala pa siya mismo sa loob ng bahay. Dito siya pumasok, dito siya umakyat, tapos dumiretso siya rito. Papunta rito sa aking bintana ng kusina. At kung mapapansin niyo to, may punit pa, hindi ko pa ito napaayos talaga, pansamantala lang. Sinira niya yan. Then after that, yung grills na. Yung grills, parang pinupush niya na kasi lumuwag na yung grills ko ngayon kaya nire-reinforce ko rin. Meron ako dito mga sinampay mga sinampay na pinaglabahan. So ginamit pa niya yung pangharang-harang kasi makikita siya ng neighbor doon sa ginagawa niya kung hindi niya ihaharang yung mga sinampay. Malaking bagay talaga ang CCTV kaya nagpapasalamat nga ako sa kapitbahay ko rito sa tapat na damay pala yung bakuran ko sa kanyang CCTV. Nakita ko yung advantage talaga ng CCTV kaya nagpakabit ako dito. So I have 2 units right now. At ito pa yung isang unit na pinakabit ko rin kasi bihira akong puntahan itong lugar na to kaya nagpalagay na rin ako dito para wala silang posibleng dahilan na hindi sila mare-record at magdalawang isip naman sila. Sana napasukin pa itong bahay namin. Teenager siya Siguro maybe mga around 19 to 23 years old. Maaaring ganun yung edad niya. Payat siya.
Bagets na bagets pa yung forma niya eh. Nakachinelas lang, nakasombrero. Few minutes after the incident ay na-report kaagad sa aming barangay peace and order office, BPSO office, at nagpa-blatter doon yung biktima. Sa ngayon, continuing ang aming effort para ma-follow up kung paano namin makukuha ang complete identity ng suspect. Ang mga kawatan walang pinipili ng oras para manamantala. Isang bahay sa Quezon City, ninakawan ng tanghaling tapat. Isang compound ito na puros na kapatid ng mga mister ko. Kararating ko lang noon na nanggaling sa palengke. Hindi ko alam, lumabas pala yung asawa ko, lumabas sa pinto, hindi niya ilinak. Kaming dalawa nung apo ko, nasa tindahan kami na may kausap ako. Tapos yung magnanakaw na yon, nanghihingi, may dalang sobre na nanghihingi siya na parang sulisit, ganoon. Matsyag-matsyag muna siya. Tingin-tingin, labas muna siya dito. Titingin siguro kung may tao. Nung nasa lubong niya, nanghihingi siya ng, meron siyang sobrang ibinibigay, humihingi ng siguro amount ng mamalimos, ganoon. Tapos hindi pinansin ng pamangking ko, lumabas na lang sila. Ignore na lang, lumabas. Tapos ang ginawa nung mama, nagmatsyag-matsyag, lumakad siyang nagpaganito, tumingin din siguro kung may tao. Tapos tingin dyan sa amin, gano'n. Tumingin-tingin, buksan niya yung bintana namin, sumilip siya kung may tao. Tapos binuksan niya yung bintana ko, tapos titingin siya, tapos labas na naman, tapos tingin na naman. Siguro nung talagang nakita niyang wala na, pumasok na siya. Dito sa bintanang ito, dito siya sumilip, dito niya binuksan. Tinignan niya siguro kung may tao o wala. Kasi hindi niya makita kasi nasa loob kami ng tindahan. Doon nakalagay yung laptop. Dito nakalagay yung laptop. Tapos yung cellphone, dito nakalagay. Hindi ko nakapansin kasi yung pintuan nakabukas ng husto, nakakover sa bintana namin. Noong October 24, 2012, pero na-i-blatter po namin to noong November 6, 2012 din. Ongoing pa rin siguro yung investigation po ng Station 7 patungkol dito dahil sila naman po ay aktibo rin sa paghuhuli ng mga ganitong crime. Ito yung modus operandi nila na nagpapanggap sila ng mga nagsasolicit at ginagamit yung pangalan ng barangay na mayroong events dito sa barangay. Kaya lang, nagigindahan din po ito ng panluloob. Ito yung tinatawag natin salisigang. Una-una, basic requirement po para tangkilikin nila ay kailangan na mayroong galing na certification sa barangay na nagpapatunay na binibigyan sila ng kapayagan na mag-ikot sa barangay, lalo-lalo lang po yung mga less fortunate brother natin na mga bulag na binibigyan natin ng ayuda yan. At the same time, meron kaming naka-poste na CCTV sa buong barangay na 14 na wireless CCTV camera para sa una-una sa deterrent po ng crime, at the same time, maging reference po ito dun sa mga crime committed dito sa aming barangay. Yung aming pong mga CCTV camera, hindi lang nagiging reference po yan,
ito ay manned by technical person na naka-monitor 24 hours a day. Kaya napakalaki pong bagay talaga ang isang makabagong teknolohiya para sa katahimikan at kaayusan po ng barangay. Yung mga mama, nakaubad siya eh. Nakita yung tato. Yun yung parang naan talaga sa camera. Nakuha na ng CCTV. Dalawa lang nakita, pero parang ano ko, mayroon pa silang driver.